What's up sa inyo mga kalapit sa'yo, welcome back dito sa Prime Lock. Kakauwi lang natin galing trabaho. Ito na yung mga ibon natin, no? So mag vlog muna tayo today, update sa mga ibon natin. Ayan, no? So ito yung mga barako. Ayan, mga gutom na sila, nakabang na sila dyan sa baba. Ito naman yung mga hen, mga kalapatid. So unang gawin natin is parandahin muna natin yung mga yung mga late breed mga kalapatids para makapag-stretching sila kasi medyo warm today, mga 6 degrees siguro, no? So, samahan niyo ako today sa video na to. Let's go! Ayun, ito na yung mga late breed natin mga kalapatids. So, alis pa tapos na sila mag-molt. Ayun sila. So 2 weeks, mga 2 weeks na simula nung nakapag-low fly sila, no. So tingnan natin kung mag-low fly itong mga tamad. Ayun, nag-low fly pa. Ayun sila, oh. Ayun, ito 10 na lang yung late breed natin na natira. Ayun sila. Buti alam pa nila yung routine nila na pagbukas ng aviary lilipad sila. Ayun, nakakailo silang tignan. At sana pag ganito hindi mahabol ng hawk. Ayun sila, oh. Ayun, oh, nakapag-stretching sila mga kalapatids. So ready muna natin yung patukaan nila kasi pag landing ng mga to is diretsong patukaan na sila. Ayun, medyo pa ano na sila, pa landing na sila, habangan natin sila. Ito yung isa patapo na, oh. Mabibigan na yan. Nagsibabaan na lahat. So pituin lang natin. Wala pang patukayan, kaya yung iba pagtingin nila walang patukayan, hindi sila kagad papasok. Ayan sila. So kuha muna tayo ng patuka para magsikain itong mga late breed natin. Ayan sila. Eto na sila mga kalapatid. So ito yung patuka nila, medyo itoloken na sila ngayon, kaya matataba na itong mga late breed natin. Ayan, lahat yan ibibigay natin sa kanila kasi once a day lang silang tumuka, tapos winter pa. So winter na, malamig, -5 na pag minsan, tapos pag may maganda yung panahon na yun, +8, +10. Kaya ngayon, ayan, dagdagan natin yung patukaan nila. Tapos may water heater din sila. So ito yung 10 natin na pang old bird mga kalapatids na late breed. At least na-toss natin sila mga 35 kilometers labas na city na bagong lumamig ng husto. Ayun yung isa, oh. Busog siguro yun kaya ayaw. Si 2828. Tingnan natin siya sa labas. Ito si 2828. Ano yata ito 6 overall champion natin sa old bird. First time niya makalabas ulit after 2 weeks. Ayun, bumasok na. So susunod, ito naman yung patukay natin kasi mga gutom na sila. Itong mga hen, tsaka itong mga barako mga kalapit. Ayun sila, oh. So mix muna natin yung patukan nila, tapos patukain natin sila. Mga Tom Jones na itong mga to, panigurado sila, papangit nila, oh. Malas tapos na sila mag-molt lahat mga kalapatids. Talagang yung mga late breed na lang yung hindi nag-molt. So let's go. Yan mga kalapatids, nagkakanda mulmul na sila, nagkakanda mulmul nagkakanda excited na sila para kumain. So unahin natin itong mga hen mga kalapatids. Ito yung patukaan nila, oh. Medyo dagdagan natin yung patukaan nila. So ito yung mga hen, gutom na hen. So zoom out natin para kita lahat. Gutom sila. Eat all you can sila once a day. Tapos tatanggalin natin tubig para siguradong makatuka sila ng maayos. So lahat yan makakatuka mga kalapatid.
kahit na medyo madami sila. So medyo madami sila dito kasi nandito yung breeder natin tsaka yung young bird and old bird team natin this year. So ito naman kabila, yung hen section, ay yung cock section naman. Ito sila. Ito yung mga kulit na barako. So i-zoom out lang natin, no? Ayan. Mga Tom Jones na rin itong mga to. Kasi makukulit. Ayan. Ito ulitin din sila. Nag-umpisa na tayong mag-condition sa kanila. Pagtungtong ng November, kino-condition na natin sila lang. Ito yung mga barakong makukulit. Tanggalin din natin tubig nila para hindi agad uminom ng tubig. Para lahat is makakain ng madami. Kasi kino-condition natin sila para sa breeding, mga kagats, 2025 breeding session para pandagdag gulong na naman. Ayun, mabilis lang yan, tapos may marami na naman tayong inakay. Sila, oh. Ayun, so halos tapos na silang tungka, no? Yung mga small seeds na lang yung inuubos nila. So pwede na natin ibigay yung tubig nila. Ayan. So kapag ganyan is lahat sila nakakatuka bago uminom. Kasi yung iba kapag tumuka na ng konti tapos iinom na sila, tapos papanik na sila sa perch, tapos di na makakain ng maayos. Kasi pag uminom sila kagad ng tubig, ayan, mapipil nila na busog na talaga sila. So ito yung mga hen. Kasi naman nila lahat yan, yung mga small seeds nila. Tapos ito naman yung mga barako. So kunin natin ulit yung tubig. Ito lang yung ano natin, routine natin pag uwi galing sa trabaho. Ayan, small seeds na lang din natitira. Tapos ito yung tubig nila. Ayan, so kapag kinokondisyon ko sila, lagi kong ginagawa yan. Tanggal tubig bago patuka. Kailangan maubos mo na yung mga binibigay kong patuka. Small seeds na ganyan, ayos lang. Kahit na medyo madaming matira. Pero ito sila, oh. Ito yung bago natin na inbreed kitten. Cross ng inbreed bull pa rin, Thomas 6. Itong mini. Nandito na yung mga ano natin. Pinang old bird natin. Tsaka old bird, tsaka young bird this year, no? Si 4911 best kitten natin. Ayan. Ayan. So pagkitas niya tumuka, panigurado pupunta na sila sa mga perch nila. So ito yung ni-raise natin na late breed. Ngayon pa lang siya nagmumold, si 2850. Yung palaging pulling winner natin. Ayan, kilala ng mga kalapatids natin yan sa club natin, si 2850. Laging pulling winner, 2 times pulling winner, may 200 mga kalapatids. Ito yung Thomas 6 natin, inbreed na Thomas 6. Ayan siya. Pares natin siya dun sa pure natin na Pulse 911. Tapos nasan ba yung galing sa One Love Race natin? Dito yata sa baba. 2803. Ayan. Bumulong sa One Love Race. Kital 120 yan. Kung gusto nyo, kunin nyo na dito. Ayan. Full sibling ng mga Kital 120 natin yan. Si 2803. So punta naman tayo dito sa breeding section kasi ito na yung palagi nyong makikita kapag nandito na silang lahat. Ayan, o. So dosing butas mga kalapatids. Tapos ito yung floor natin sa kanila para hindi tayo laging naglilinis. So yung dimension nito is 28.5 yung paganyan niya, 16 yung paganto, tapos 14 inches yung deep niya mga kalapatids. Tapos sakto na yun para sa mga pintuan nila. Ayan. So ito yung ano natin, ano yata to?
8x6 itong breeder natin, 12 butas. So update lang, no? Nag-update lang tayo kasi namimiss natin mag-vlog. So tumigil tayo mag-vlog dahil doon sa ating third race yata o fourth race, no? Dahil yung nangyari kay Boss Joven, medyo nawalan tayo ng gana na mag-vlog dahil doon. Siyempre nalungkot tayo. Si Master Joven yung parang pinagmulan ng mga ibon natin dito at saka yung mga ibang fancier natin. Siya yung parang father dito ng mga kalapatids dito sa Edmonton tsaka Calgary, no, mga kalapatids. Tapos siya, president pa siya ng ng isang club na bago na siya yung nagtayo, mga kalapatids, yung Calgary Fancier Invitational Club. Yun yung club ni Master Joven. Yung mga winner natin, yung mga Kittel, sa kanya galing. Yung mga Cookman, Chief Cookman, sa kanya galing, which is nag-perform sa atin ng mga maganda. At dahil tayo nag-champion dahil sa mga acquire natin sa kanya. So lipat tayo dito sa hen habang nagkukwento tayo. Ayan, nakakamiss lang mag-vlog kasi bigla ko na-miss si Boss Joven kasi mga ganitong mga pagkatapos ng race season, ayun, talagang kami laging nag-uusap, laging iniintay yung mga video niya. Ngayon wala na tayong masyadong kausap kasi si Boss Joven lang talaga nag-guide sa atin sa pag-iibon. Magmula talaga nung nag-gusto tayo, siya lang yung nag-guide sa atin sa mga pag-iibon. Ayun lang, kung nasan ka man Boss Joven, ayun, i-like mo, i-share mo, i-subscribe mo dito sa Prime Low Pigeon Racing. Ngayon panigurado naman kung nasan si Boss Joven, masaya na siya, no? Let's hope for the best na lang. Ayun, medyo nakakalungkot nangyari sa kanya, pero that's life. Kaya yung mga kalapatids natin dyan, enjoy lang kasi di natin alam kung kailan tayo kukunin ni Lord. Kaya enjoy lang, no? Yun ang na laging sinasabi ni Boss Joven sa atin. Nasaan ba si Porsche 911? Nagtatago yata si inbreed. Joven, ito pala. Ayan, ito yung inbreed Porsche natin. Yun ang sabi ni Boss Joven is enjoyin mo lang, mga kalapatids, yung pagkakalapati. Ayan, shoutout, big shoutout sa'yo Boss Joven. Hanggang ngayon pag namimiss ko si Boss Joven is lagi kong binabalikan yung mga video niya. Kanina sa trabaho nakikinig ako sa mga live niya kasi nga yung nakakamiss talaga si Boss Joven, lalo na sa pag-iibon. Talagang nakakamiss siya kapag parating na yung race season at saka yung yun pala yun. Ayun, mga kalapatids, papakawalan ni Boss Joven yung mga young bird team niya. Ayun, no? So training to sila 40 kilometers with Butchog and Prime Loop. Ayun, no? Release na, baka i-release pa ng iba. Ayun, papakawalan na. Ayun, no? Ayun, mga kalapatids, pinakawalan na. At least hindi ko rin pinakawalan ka muna kasi nag-usap eh. Ay, mga kalapatids, pagtapos ng race season kasi talagang kakamustahin ka niya, tuturuan ka niya sa pag-iibon. Talagang nag-uusap kami minsan kalating oras, isang oras about sa pag-iibon. Ayun. So abangan natin kung ipapa-auction yung mga ibon niya, no? Tingnan natin kung makakakuha tayo at yung mga bayad sa ibon sa auction mapupunta sa pamilya niya, mga kalapatids. Kaya tulong din sa family ni Boss Joven. Ayun. Tapos big shoutout kay Bob Dura, which is nasa kanya yung mga ibon na kay Nipilok din. Sila yung nag-alaga sa mga ibon nung nawala si Boss Joven. Hintayin lang natin sa auction kasi yung mga nagtatanong, alam ko ipapa-auction yung mga ibon niya, mga kalapatids. So ayun lang, nag-vlog tayo ulit. So try natin mag-vlog, pilitin natin mag-vlog.
this upcoming breeding season. So ito na yung unang vlog natin na i-upload natin. Itong vlog na to is dedicated kay Boss Joven Pigeon Log, mga kalabits. Isang napakabait na tao at napakabait na kalapatids natin dito sa Edmonton, Alberta, Canada. Ayun, mga kalabits. So stay safe tayo, keep healthy, enjoy lang ang buhay, hayahay lang ang buhay, enjoy lang ang pag-iibon, mga kalapatids. At this year, i-enjoy natin yung breeding kasi may mga bago tayong breeder na masusubukan. Mga itong inbreed 162 ni Babdura, Rocket, Jostone, ayan. Tapos yung inbreed kettle natin, itong Willy na Bide, itong inbreed Thomas 6, abangan natin yan. Itong Porsche 911 best kettle, abangan natin yung mga natin, bagong breeder natin. Basta enjoy lang tayo sa pag-iibon na yung mga kalapatids, no? So, Prime Love here from Edmonton, Alberta, Canada, representing Philippines. Ingat sa inyo, mga kalapatids. Babush! Hello mga kalapatids, may hawak tayo. Ito ang totoong Jollibee. Ito ang pogi, mga kalapatids. So nandito tayo kay Joven Pigeon Log, mga kalapatids. Hinatid natin yung mga papaliparin natin sa kanya na 5 young bird. So ito yung hinawakan natin, si Jollibee. Si Jollibee. Ang pogi, mga kalapatids. Mapapatuwad ka pag nakita mo to. Ang ganda ng itsura, ganda ng mata, pati katawan. So abangan nyo si Jollibee, mga kalapatids, magre-race ng Old Bird this year, 2024. Kailan umpisa na rin? Second week ng May. Ayun, second week ng May. First race, abangan nyo to. Band number niya 19283 19283 2020, mga kalapatids.